Dati po, nagsasyabu ako, nagmamariwana, umiinom ng alak, nagsusugal. Hindi ako nauwi minsan magdamag, nasa sugalan ako sa tongit. Yung aming anak, napapabayaan ko. Mami, lagi ka na lang po wala. Bukod pa doon, lagi kaming nag-aaway mag-asawa. Paano puro kasugal? Dahil nga sa kinuha ko yung pera na pambayad ng kuryente para magsugal. Uy, nakakuha ko sa asawa ko ng pantala. Uy, huwag kang ganyan. Baka wala ka ng asawa mo. Natakot po ako. Dati po, nagsasyabu ako, nagmamariwana, umiinom ng alak, nagsusugal. Hindi ako nauwi minsan magdamag, nasa sugalan ako sa tongit. Yung aming anak, napapabayaan ko. Mami, lagi ka na lang po wala. Bukod pa doon, lagi kaming nag-aaway mag-asawa. Paano puro kasugal? Dahil nga sa kinuha ko yung pera na pambayad ng kuryente para magsugal. Uy, nakakuha ko sa asawa ko ng pantala. Uy, huwag kang ganyan. Baka wala ka ng asawa mo. Natakot po ako. Kaya doon po yung nagsimula na sabi ko sa kanya, hanapin namin yung Couples for Christ. Pagkatapos nung magbingo, may nagbigay leaflet. May address naman hindi namin nakita. Dahil nga hindi naman namin nakita, sugal pa rin ako ng sugal na marami na sa amin naniningil. Stella, Uy, Mari. kailan ka magbabayad ng utang mo? Mari, pasensya ka na. Sa katapusan pa kasi yung pera ko. Yung kanyang boss dito, inoperan siya na mag-abroad. Nag-abroad siya, lagi nagpapadala, sugal pa rin ako ng sugal, lalong lumala rin ako. Kaya yung anak ko, lagi sinasabihan, Mami, lagi ka na lang po wala. kaya sabi ko sa mister ko nung kausap ko sa phone, Siya nga pala, Daddy. Baka pwede kami magbakasyon doon sa Tansa para makapakinig ako ng ang dating daan. Yung relihiyon ni Tony at Mami, baka sakaling magbago ako gaya nila. Okay, sige mami. Mag-iingat kayo dyan. nung nagbakasyon ako naman doon po, habang nakikinig, magaang ang kalooban, nasa ko ang tapang naman ni Fred Eli. Totoo naman ang mga sinasabi niya. Kaya matagal kami sa Tansa nag-stay hanggang sa pakikinig ko. Nag-usap kami nila Brad Greg at Sis Eva. Sabi niya, Pinsan, magpapadoktrina na kami. Ikaw. Sige, sasama na rin ako magpadoktrina. pero habang nagpapadoktrina ako, sige pa rin ang sugal ko. Matyaga sa akin si Sis Eva. Pag oras na ng doktrina, susunduin ako sa bingguan ni Sis Eva. Pero nung bandang kalahatian na ng doktrina, ako na yung may sa mga barkada ko. Hanggang sa matapos, salamat sa Diyos, hindi naman ako nakapagsugal. Naanib po ako October 26, 2001. Nung naanib kami, masaya ako dahil sigurado ako hindi na ako iwalayan ng asawa ko. Pagbalik niya, dahil nakita niya sa outro ng Diyos, laki ng pinagbago ko, January, nagpadoktrina na. Nung bandang medyo nagkaroon na ng karamdaman ang mami ko, naghirap kami. Dahil nga mahirap na kami, wala na ng sasakyan, naglalakad lang ako papunta sa lokal ng Naik. Yun nga yung tiyain ko. O, Stella, saan ang punta mo? Sa lokal po, dadalo. Dalo ka ng dalo, kaya kayo naghihirap eh. Kung totoo yung relihiyon mo, sana isama mo ang tatay mong lasinggero at ang kapatid mong adik. Pero para po sa akin, mas masarap ang pakiramdam namin ngayong naghihirap kami kasi kayamanan ko na ngayon dahil naanib na ang daddy ko at saka kapatid ko. Kasi kung mayaman pa kami, hanggang ngayon ang daddy ko at ang kapatid ko, sugarol pa rin, adik pa rin lasinggero. Nasa lokal kami ng San Roque, may pagkakatipon tayo nun eh. Init na init ako, may hika po ako. Biblia, ang Diyos, Okay ka lang? dumating ang araw ng paghukom. Dalikan na namin sa ospital. Papakita ako ng mga tanda at Hindi, kababalaghan sa langit, sa Pagkatapos na itaas. lang ng SPBB. Nagpa-ospital ako. Ayaw pa akong palabasin ng doktor dahil matindi pa raw yung aking asthma at saka high blood. Nagpumilit na akong lumabas kasi unang-una nga sa budget namin.
magulang. After 3 days, ipinasok ulit nila ako kasi na-cardiac arrest na ako. Nilagyan na nila ako ng aparato, nire-revive nila, sinabihan sila. Diyos na raw ang bahala. Awat tulong ng Diyos na buhay naman, kaso nasa ICU ako ng 14 days. Nagpapasalamat ako kasi sa awat tulong ng Diyos, binigyan niya pa ako ng pagkakataon ng buhay at lakas. Para po sa akin, talagang mahalaga sa akin yung sinasabi, yung ang kanyang lingkod, kailanman hindi niya pababayaan. Kanyang lingkod, kailanman hindi niya pagkukulangin. Kasi sa kabila ng mga nangyari sa buhay namin, andito pa rin kami nakatayo. Lalo na't maraming kapatid, hindi pa ako nagsasalita, nandiyan na sila. Pinararamdam nila yung pagmamahal sa amin. Lalo na po, nang na-ICU ako, yung kamakailan lang po, ang tatay po namin nang idadialysis na operahan, tapos nasunugan kami ng bahay. Salamat po sa Diyos, walang nasugatan, walang nasaktan. Kaya nga po ang mawala na lahat, basta wag lang kaming iwan ng Ama. Ramdam namin yung pagmamahal niya, pati ng kapatiran. Salamat po sa Diyos at nandyan na po ang aking daddy at ang aking kapatid. Yung aking 3 anak, kapatid na rin. Sa ngayon po, sa awat tulong ng Diyos, ako po ay isang diakonesa sa Naik San Roque at isang district Katiwala. Ang aking pong mister na si Brad Julius ay isang diakono. Malaki po nagpapatibay sa akin sa pananampalataya ko sa aking tungkulin. Kasi unang-una, may time napapagod ka sa mga problema mo. Pero pag naganap ka ng tungkulin, nagkakaroon ka ng lakas ng loob at sumasaya ka. Salamat sa Diyos kasi naiibsan yung aking mga problema. Ako po si Sis Maria Estela Anudon at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat po sa Diyos.